fraudulent. Oo, so ibig sabihin ng fraudulent, kasinungalingan, peke, at iba. O gawa. O, class A. Kumbaga, parang bumili ka ng sapatos, class A. O, DOJ naniniwalang merong fraudulent passport si Attorney Roque. Nako, ano bang ibig sabihin dito? Gumamit ng ibang pangalan. Parang ganun ba? Ay, gumamit ng ibang pangalan. Naniniwala ang Department of Justice at DOJ na hindi lang iisang passport mayroon si Attorney Harry Roque. Sa kabila na naging pahayag ng Department of Foreign Affairs na isa lang ang valid passport ng dating palace official. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, maaring ang ibang passport ni Attorney Roque ay fraudulently procured o illegal na nakuha. Posible po na nakakuha siya ng isang fraudulent passport. So, kung isa lang ang valid passport na in-issue sa DFA sa kanya at meron pa siyang dalawang passport, ibig po sabihin, fraudulent ang pag-procure niya dun sa isa pang passport niya. Nauna na ang binatikos ni Attorney Roque ang pahayag ng DOJ na mayroon siyang multiple passport. Ito anya ay fake news na ipinapakalat ng Marcos administration na bahagi ng political persecution sa kanya. Fake news ang sinasabi ng DOJ Secretary Remulla. Inanunsyo niya na marami raw akong passport. Paano naman mangyayari yun? Hindi ka makakakuha talaga ng multiple passport unless ikaw mismo ang gumagawa ng passport, no? Dahil hindi papayag ang DFA. Roque, wag siyo nga. Wag mong gawing bobo yung mga DDS na bobong naniniwala sa inyo. Bakit ganito yan? Mga kababayan, pwede ka pong kumuha kahit 5 passport, kahit isang tao lang. Lalo na si Harry Roque ay spokesperson noon ni Digong. Meron siyang immunity, meron siyang kapangyarihan at abogado pa siya. Pwede ka ngang mag-utos lang doon na ito trabahuin mo eh. Pwede ka pong kumuha ng passport doon. Bakit? Hindi po ito matrace basta-basta ng DFA kung sino yun. Kasi pwede ka namang mag-utos doon kahit kamukha mo, ibang tao ang nag-represent. At, di ba, uso na yan mga kababayan sa customs. Kaya nga napakaraming shabu na kalusot sa Pilipinas eh. Bakit? Bakit nga ba? Tanungin ko Roque ha. Napaka-imposible daw makakuha ng maraming passport. Ang Harry Roque, bawal daw yan. Sabihin natin bawal. Tanong ko Roque, bakit ang mga shabu nakakalusot sa customs? Bawal din yun, di ba? Di ba? Roque, sabihin mo sa akin, kung bawal kumuha ng higit sa 2 passport ang isang tao, bakit ang shabu nakakalusot sa customs? Sige nga, bakit yung napakamahal na sports car nakakalusot sa Pilipinas at magkaiba ang date ng pagpasok? Iba ang gumamit, iba ang pangalan nakaregister sa customs. Bakit nakalusot? Kung bawal, tandaan mo Harry Roque. Presidential spokesperson ka noon. Kaya mo yan. Hawak ni Digong noon ang Pilipinas. Kahit nga 10, pwede kang gumawa noon eh. Nasa power ka ni Duterte, spokesperson ka, abogado ka pa. Yan ang malaking tanong. Kung bawal kumuha Roque ng passport kay bawal sa DFA, bakit nakakalusot ang mga smuggled na shabu, cocaine, marijuana sa customs? Diba? Tigilan mo nga kami, Roque. Hindi mo kami maloloko. Yung sinasabi ng DOJ Secretary Remulla. Inanunsyo niya na marami raw akong passport. Paano naman mangyayari yun? Hindi ka makakakuha talaga ng multiple passport unless ikaw mismo ang gumagawa ng passport, no? Dahil hindi pa... Hindi ka makakakuha ng passport. Tandaan mo, Roque, ha? Ulo mo, presidente noon. Kaya maraming salamat po Ma'am Arlene Pabular at sa kanyong super chat. Ken, good morning. Pa-shoutout happy birthday sa anak kong si Alexander James Abilgas. Ay happy birthday po Sir Alexander and God bless always and hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings, no? At mag-aral.
Maraming salamat and happy birthday. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, napaka-imposible daw kumuha ng passport, ibawal daw yon. Matanong ko, Harry Roque, bakit yung sports car nakalusot sa customs? Yung pinaimbestigahan ni Rapi Tulfo, at bakit si Francis Leo Marcos, si Kulaong, nakakuha ng passport, dalawa. Ang pangalan niya, Norman Mangusin, naging Francis Leo Marcos. Sige nga, tanungin kita, Harry Roque, bakit si Kulaong, si FLM, naging Francis Leo Marcos, Norman Mangusin ang totoo niyang pangalan? Bakit may passport siyang Norman Mangusin at Francis Leo Marcos, aber? Si Alice Go nga, naging Alice Go eh. Pero yung totoong pangalan, Gowo Huaping eh. Tigilan mo nga kami, Harry Roque. Sino pinagluluko mo? Di ba? Bawal kumuha ng multiple passport. Si Alice Go nga, naging mayor, ang pangalan niya, Gowo Huaping. Tapos naging Alice Go Lial. Si Kulao nga, naging senador pa eh. Nagtumakbong senador, ang pangalan, Francis Leo Marcos. Itotoong pangalan niya, Norman Mangusin. Tigilan mo nga kami, Harry Roque. Anong kaso din ni Norman Mangusin? Di ba? Mangusin. Di ba? Human trafficking. Di ba? Si Alice Go nga eh. Ako nga, dalawa pangalan ko eh. Sa birth certificate ko, may bago, may luma. Yung kasal ang yung hindi kasal ang nanay ko. Dalawa apelyido ko. Dalawa pangalan ko. Di ba? Tigilan mo nga kami, Harry Roque. Si Kitty Duterte nga eh. Tsaka hindi na kami magtaka kung paano si Roque makakuha. Presidente si Digong noon. At tandaan ninyo, spokesperson siya ni Digong noon. Imposible. Roque, sabihin mo, bawal kumuha ng doble-dobleng passport. Kasi bawal sa DFA. Bakit yung illegal na pogo ginawa mong legal? Di ba? Bawal kumuha ng doble-dobleng passport. Pero ang napaka-imposibleng illegal na sugal, naging legal mo. Nagawa mong legal at napapirmahan mo kay Digong. Tanong ko lang, Harry Roque, saan yung sinasabi mo dyan na hindi totoo? Saan kayo maniniwala? Kay Roque na pugante? O sa DOJ ng ating bansa? Yung illegal nga na sugal na pogo na nagawa mong legal eh. Yung passport pa kaya? Tigilan mo nga ako, Roque. Pag ordinaryong tao, bawal kay walang power. Yung tandaan mo. Napapasok nyo nga yung mga pukpok sa Malacanang noon eh. Tigilan mo nga ako, Roque. Labas-pasok nga yung mga pukpok sa Malacanang. Nung presidente pa si Duterte. Ngayon, di ba bawal yon? Bit pa nga nung vlogger na gumaganon-ganon nakintab ang noo eh. Taga-bit-bit ng pukpok doon, kasama kay congressman eh. Diba? Sabihin mo, bawal? Yung mga pukpok nga sa Malacanang, labas-pasok. Pagkatapos ni Congressman number 1, kung susunod si Congressman number 2. Kaya sabi ni Digong, kayong mga congressman, wala kayong reputasyon. Pag hindi pa kayo congressman, nung tumakbo ang Relosico, nung nanalo Rolex, pagpunta ninyo sa Malacanang, ang sasakyan Tamaraw, paglabas Mercedes-Benz. Diba? Tignan ninyo yung mga bahay. Dating apartment, ngayon mansyon na. Hindi lang isa, kundi dalawa. Wala kayong mga prinsipyo. Pag ako makabalik, paghuhulihin ko kayo, mga putang ina ninyo. Sabi ni Digong yan. Bakit sinabi ni Digong yan? Kasi yan ang gawain noon. Diba? Labas-pasok ang pokpok sa Malacanang. Diba? Gusto niyong malaman yung sinabi ni Digong? Mga kababayan, imposible daw eh. Sabi ni, ni Roque Duterte to congressman. Diba? Ito na. Mga walang prinsipyo. Sabi niya yan, prinsipyo. Presidential, lahat na bumabalik
Kapag ang importante kasi dyan. Ito. Tama ba? Justice. Tang-ina ko mga first interpellation, nabanggit ninyo. Hanapin natin ha. Bait kayo. Bakit hindi mo tinatanong kung support? This is not ours. Ito ha, Duterte to congressman. And out of that 100,000 that you have mentioned, Yung Mr. Chair, Mr. President. isuto na congressman, subordination of perjury yan. Hmm. He was suggesting Mr. Chair, Like to hear. Presidensya, tang-ina bumabalik ako. Arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, mag-eleksyon, nanalo. Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, ng Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Sinungaling ako, fake news ako. Mismong sa bunganga ni Digong nanggaling yan. Kaya Roque, wag mong sabihin na hindi po pwedeng kumuha ng multiple passport. Putang ina mo. Tigilan mo kami. Gising na kaming Pilipino. Ayaw namin sa mga putang ina. Hindi ha? Hanggang kayo ay nandyan, kami nasa laylayan. Ang mga DDS, mamamatayng worker. Ang mga idol nila, mamamatayng billionaire. Hindi ha? Tigilan ninyo kami. Mga wala kayong prinsipyo. Hinahabol na kayo ng batas. Wala pa rin kayong mga konsensya. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Wag sanang mangyari sa tanang buhay ko pag ako naging presidente. Ewan ko lang. Pag ako naging presidente sa Pilipinas, mga kababayan, si Digo nga, hindi natin lubos akalain, naging presidente pa ang 70 years old. Di ba? Malay nyo. Una kong gawing batas, bitay. Yan talagang gagawin ko. Sabi nga ni Digong, kung takot kang mamatay o pumatay, hindi ka pwede maging presidente. Pag ako naging presidente, una ko talagang gawing batas, bitay. Tignan natin kung may mga politisyan pang tatakbo. Hindi ba? Bakit ang Singapore kayang gawin? Bakit ang Brunei kayang gawin? Bakit sa Pilipinas hindi? Hindi ba? So yun lang, mga kababayan. Siyempre, may dugo din akong nananalaytay na presidente. Baka nakalimutan nyo si Carlos P. Garcia. Lolo ng lolo ko yun. Diba? Kitty Duterte nga, na anak sa pangalawang asawa. May karapatang tumakbo. Ako pa kaya. Na dugo, dugtong na dugo yan. Malay natin. Diba? So yun lang ha, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung ating live. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo, mga kababayan. Mapagmatsyag, mapagpanuri, at mapagmasid. At lagi ninyong isipin, mga kababayan, maging wise po tayo pagdating sa mga ganyan. Maraming salamat and see you next live. God bless. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow.